Ang ating mga forever rich plant ay napakaswerte po, kaya tinawag po siya na forever rich. Ayan, napakabilis lang kunin ang mga baby. Para po siyang sibuyas, di ba? Ating mga baby ng mga forever rich plant na propagate na natin, mga ka-jungle, na parami na natin. Maraming nahuhumaling sa halaman na ito. Alam niyo ba, ang pangalan sa halaman na ito ay leopard lily o tinatawag din siya na forever rich plant. So sa video nga na ito, mga ka-jungle, ay tuturuan ko kayo kung paano ito i-propagate o paramihin. Dahil marami ang nagagandahan dito sa halaman na ito. Tapos, gustong-gusto nila mag-collect ng mga ganitong halaman pero hindi nila alam paano paramihin. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano paramihin itong halaman na ito. Ito po ay native sa bansang Japan at China. So, China, baka naman, amin ang West Philippine Sea. But anyways, itong ganitong halaman ay napakaganda po sa indoor and outdoor. Pag nasa outdoor, dapat doon lang po sa lilim, hindi po sa direct sunlight kasi masusunog po yung kanyang mga dahon. This is a semi-succulent plant. When we say semi-succulent, so para po silang mga succulent plant kasi yung kanyang mga dahon medyo makakapal tapos watery po siya. Yan. Kung titignan nyo sa physical appearance ng halaman na ito, napakaganda po yung kanyang dahon. Meron po siyang mga dot. Kaya tinawag po siya na leopard lily dahil kamukha po yung kanyang balat ng leopard, di ba? Oh. Tapos, it is a type of flowering plant na namumulaklak. So ngayon, since patapos na ang summer, siguro hindi na po siya mamumulaklak. Bago natin ito i-propagate o paramihin, saan nga ba ito maganda itanim? So maganda po yan itanim sa hanging basket o sa mga ganito. O di kaya pwede pong itanim sa mga pots ng ganitong maliliit lang. And then pwede din sa malalaki pero dapat madami yung inyong mga plants na tawag to mga leopard lily. And then, pwede naman po siya sa ating direct to soil. I mean, direct sa lupa. Pero, kaya lang, parang pag na-direct siya, yung kanyang mga dahon na malalaki, parang madudumihan, tapos malulusaw kasi palagi siyang mauulanan. Hindi kaya tawag nun yung maapakan, something like that. So, mas maganda po siya pag nakahangin lang. Yan, kasi hindi masisira ang kanyang mga dahon. Kasi lumalaki, humahaba po ang dahon nito like 7 inches, yung mga paborito niyong inches. So yun, kukunin lang natin yung mga babies ng mga plants nito. So dito tayo kukuha sa kanyang plant baby. Yan. So as you can see, meron po siyang rhizomes o tinatawag na bulbs. Yan. May ugat po yung kanyang bulbs at perfect ito pantanim. Lagay lang muna natin. Set aside muna natin. Kukuha pa tayo ng isa. So, ang ating mga forever rich plant ay napakaswerte po. Kaya tinawag po siya na forever rich. Ayan. Napakabilis lang kunin ang mga baby. Diba? Para po siyang sibuyas. Diba? Pero hindi po yung nakakain, ha? Set aside muna natin. Dito na tayo sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. So, napakaganda, guys. Yan. Ito perfect, oh. Wala siyang sira. Mother plant, tinatawag po siya na mother plant kasi dito po nanggagaling yung kanyang mga anak. So, tinawag siya na mother plant kasi napakalaki po niya. Kumbaga, sa langgam, siya po ang queen. Ito po ay mother plant. So, itatanim ulit natin yan, ibabalik natin para mag-anak-anak pa po siya. Kasi alam nyo guys, nabebenta ang mga ganitong halaman, good for investment. Kasi alam nyo ba, maraming nagtatanong kung magkano, hindi ko po ngayon, as of now, hindi ko po binibenta ang ganitong plants kasi kaunti lang po ang ganito ko dito sa garden. Yan. So, ibabalik lang natin yung soil niya kasi ano lang naman siya. Ang kinaganda dito sa halaman na ito is hindi po siya sensitive. Di pares ng mga ibang plants like calathea or orchids. Napaka-ano nila, sensitive.
Para lang naman silang aloe vera tignan, di ba? So, ayan, natanggalan natin ang mga babies at ito po ang ating itatanim. So, ganyan lang po mag-propagate o magparami ng ating mga forever rich plant, mga ka-jungle. Yan. Para lang kayong kumukuha ng sibuyas, di ba? So, dito po natin itatanim parang temporary. As a temporary lang muna kasi ililipat natin pag medyo maka-recover na sila. Kasi first na pag itanim natin dito, medyo maglalaylay at mag-drop down yung kanyang mga dahon. Pero mga ilang weeks kapag maka-recover sila, ililipat natin sa ganitong lalagyan. So, ito po yung soil natin. Yan. Dito po natin itatanim. Ganyan po ang pagtanim. Tanggalin lang natin ang mga dahon kasi itong mga drop down na to. Yan. Mamamatay lang naman ito. Ayan. So, siguraduhin na may butas ang inyong mga ilong. Yung mga pots. Kasi nga, pag wala, hindi yan makakahinga. Yan. Perfect. Actually, ating mga baby ng mga forever rich plant na propagate na natin mga ka-jungle na parami na natin. Pero syempre, tawag nito, trinim ko muna yung kanyang mga dahon. Pero yung mga dahon, wag nyo pong itatapon ito. Kasi pwede pong i-propagate yan. Semi-succulent kasi ang halaman na ito. Yung kanyang mga dahon, may rhizome, something like that. Hindi ko po masyadong maalala kung ano yun. Pero itatry natin i-propagate. Pero na-try ko na to, meron namang tumubo na ilan-ilan na dito sa kanyang gilid pag kinakat yan. At ikakat natin itong mga dahon. So, wag nyo pong itatapon kapag meron kayong mga dahon. Yan, ganyan pagkat. Kasi dito yan ang ugat. Parang nagtatanim lang kayo ng palay. Prosperity bowl. Actually, yung mga ganito, leaf propagation, yung tawag dito. Yung iba naman, nilalagay sa tubig. Para mapaugat nila. Pero sobrang tagal ang process na to. Abutan kayo ng mga ilang months, like 6 months, 3 months. So let's experiment itong mga dahon na to kung tutubo talaga. At i-update ko kayo mga ka-jungle sa susunod na mga buwan o sa susunod na mga weeks kung mag-uugat o magsasucceed itong ganitong type ng propagation, which is the leaf propagation method. Alright, tapos na tayo mag-propagate ng ating mga forever rich plant o tinatawag na leopard lily, and I hope nagustuhan mo ang video na ito mga ka-jungle. Napakasimple lang at sa karagdagan na din ay itong plants na ito ay napakaswerte po dahil tinawag po siya na forever rich plant dahil forever po ang inyong swerte na dadaloy sa inyong buhay. Pero gabay lamang po ito. Mga ka-jungle, I hope nagustuhan mo ang video na ito and don't forget to like and share this video
and subscribe to my YouTube channel. I-follow mo na rin ako sa TikTok, Mark of the Jungle Plants, lahat ng mga social media, goddess, char. So maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.